Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po yung inaabangan ng marami at yung nire-request din po ng karamihan. Ipakita ko raw po sa vlog kung paano gumagana yung DCT, yung dual clutch transmission. So may mga videos din po ako nung mismong transmission, ipapakita ko po sa inyo yan. Marami po sa atin ang talagang nasanay sa manual transmission. Yung merong kang-aapakang clutch, tapos ikakambyo mo. So merong 4-speed, yung mga nasanay nung una, yung di-kwarta lang, tapos hanggang sa nagkaroon nga ng kinta. So ayan yung mga manual transmission. Tapos dumating yung automatic transmission. Sa bagay, hindi pa ako buhay noon, may automatic transmission na. Lalo lang nag-evolve, pinaganda nila ng pinaganda. At karamihan nga po ng mga automatic transmission po ngayon, lalo na yung gawa ng Mercedes-Benz saka BMW. Naku, ang gaganda ng kanilang mga automatic transmission. Napaka-efficient, pati na rin yung gawa ng Toyota. Meron nga silang 8 speeds, 9 speeds, no? So, pinatipid, pinabilis, dinamihan yung mga gears para mas lalong maging efficient at pati po yung shifting. Kaya lang, hindi pa sila nakontento doon. Ito na nga, itong dual clutch transmission na mas efficient daw at mas malakas. Kaya nga po sabi nila, most supercars ay naka-DCT na, naka-dual clutch transmission. Mga kapatid, ang dual clutch transmission ay manual na ginawa mong automatic. Automated clutch po ito, automated transmission. Kaya kung ikaw ay nasanay sa manual transmission, yung operation po ng dual clutch transmission ay nilagyan ng sobrang galing na computer, robotics na po sa DCT. Ipaliwanag ko muna po sa inyo kung paano po ba nagtatrabaho ang dual clutch transmission. Nakikita nyo po yung mga kartulina na to. Ito po yung gagawin nating example, ito yung gagawin nating materials para maipaliwanag ko po sa inyo kung paano nagtatrabaho ang isang dual clutch transmission. So ito po yung clutch, dual clutch po ito. May dalawang clutch lining, dalawang pressure plate, at meron din po siyang doon naman sa kinakabitan niya ay mayroong flywheel na dual mash. So ito po yung dalawang clutch. Hinati po yung mga gears na odd and even at bawat gears po na yan ay may corresponding clutch na. So yung odd ay first and third and fifth gear ay nandito po sa odd na clutch. At yun namang even, second, fourth, sixth at reverse. So kung ito po ay 7 speed, meron pa itong pampito. Kapag gumana yung third gear, ayan, gumana yung third gear, ang gagana naman po na clutch ay itong odd na clutch. Yan. So, dalawa po yung clutch dito ha. So, ang gagana naman ay yung odd na clutch. So, ngayon, halimbawa, nag-downshift, gumana ngayon yung second gear, ang gagana naman ngayon ay itong even na clutch. So, nagpapapalit-palit lang po yan. So, every time po na umaakyat ang gears mo, pumunta sa third, okay, gagana itong odd, tapos pumunta sa fourth, gagana yung even. So, ganun po siya kabilis mag-shift. Kasi nga po, nandyan na, nakaabang na yung mga clutch na to, ini-engage lang. So, paano po nangyayari yun? Halimbawa po, nasa primera. Okay. So, ito yung odd clutch. So, may dalawang fork. Talagang literal. Meron akong dalawang fork. Yung fork po kasi, diyan sa manual transmission, yan yung nagtutulak doon sa release bearing, no? Para itulak itong pressure plate. So, wala lang ako nung release bearing. So, itutulak niya ngayon itong pressure plate. O halimbawa, nasa primera, so engage na itong primera. Bago ko po ituloy, ito lang ang medyo downside ni DCT. Kasi kapag nandoon ka sa drive, ilalagay mo sa drive ngayon, sa primera na yon, nararamdaman mo yung vibration. Nararamdaman mo talaga na yung clutch ay nakakapit. Okay, mamaya ako na itutuluyan. So ngayon, nasa primera ka na, ibig sabihin, nakadrive ka na, naka-engage na yung clutch na to. So kung lilipat na yan sa second gear, yung pag-shift ng cambio ay bumabase doon sa piga mo ng accelerator, sa engine speed mo, at pati na din doon sa load ng sasakyan. At pati na rin po doon sa kung paakyat ka or kung pababa ka. So lahat yon ay binabasihan ng computer para turuan niya ngayon, i-predict niya kung kailangan mo na bang pumunta sa second gear. So halimbawa, okay, inabante mo na, tumakbo na yung sasakyan. Paglipat sa second gear niyan, gagana yung fork dito, itutulak niya ngayon yung pressure plate nitong odd na clutch, at ito rin naman, itutulak niya ngayon yung pressure plate nitong even na clutch para ito naman ang kumambyo. So, ibig sabihin, pag itong dalawang fork na to, itinulak niya yung pressure plate, walang engagement yon. Kaya ngayon, ang mangyayari,
Lilipat ngayon yung cambio dito sa second gear at mayroon pa pong isang servo motor, mas malaking motor yon, at iyon naman yung mag-shift sa second gear. Ano yung sinishift niya? Yung ginagawa natin sa kamay natin kung ikaw ay nagmamanual. Halimbawa, nasa primera, nilagay mo sa segunda, ang trabaho ng servo motor na yon ay ipalipat-lipat din niya yung shifting ng gears na yon. At ang nagpapagana yung computer. So halimbawa po, okay, i-engage na ngayon dito sa second gear. Magpe-press itong fork nitong first gear, magpe-press itong fork nitong second gear, at gaganan na ngayon yung second gear. So nakaabang na ngayon si third gear doon. Paglipat niya sa third gear na ganon, okay, ito pa rin yung gagana na clutch. Paglipat ni third gear, ganon din yun. Gagana ulit si fork dito para ihiwalay niya yung clutch, yung lining, doon sa pag-ikot ng flywheel. Kasi kung hindi yun hihiwalay, ade syempre, iikot yung lining, ay hindi ka makakambyo. Gagargal yun, yung parang sa manual, gumaganon yun. So kailangan, gagana, utusan niya ngayon ng computer yung dalawang fork na to para i-neutral niya yung dalawang clutch at papasok naman yung susunod na gear. So ganun po yun, na halimbawa, okay, gumana na ngayon yung fork natin, ito ngayon yung clutch na gumagana. Ayan. Yung lining na gumagana. So yung lining, nakadikit yun doon sa flywheel. So siya ngayon ang nagpapaikot ng system. Kaya ngayon, halimbawa, nag-downshift, utusan ulit ng computer, itong dalawang fork na to, itutulak yun, dahil sa nabasa niya, yung speed niya, mabagal na, bumagal na, kailangan ng lumipat sa third gear. So ganun po ang mangyari. Palipat-lipat, so pabalik-balik lang na itong fork natin na dalawa, ay parang yan yung inaapakan mo. So, para makakambyo ka. Kasi pag hindi mo inapakan yung clutch mo, hindi naman makakakambyo yan dahil umiikot ng kasama as one yung lining dito. Kapag nagkaroon na ng problema, itong clutch na to, lumipis na yan, nagkaroon ng problema yung pressure plate, nako, mga kapatid, ang dami mo nang magiging problema rin diyan sa DCT mo. Itong fork natin na to, umaasa to doon sa control din nung computer natin. So, binabasihan din doon yung engine load, binabasihan yung RPM, binabasihan yung speed sensor, yung input, saka yung output. So, the same operation with automatic transmission without the torque converter. Sa dual clutch natin, talagang intact, nakadikit yung ating mga pressure plate, saka yung lining. Meron lang kayong mapapansin dito na kapag ka talagang nagsishift yan, bumabagsak ng ganon. So, tataas yung RPM, tapos bababa, tapos kakambyo ulit, bababa, kakambyo ulit. Kasi nga po, para kang nagmamanual. Yun nga lang, mas mabilis yung pagkambyo mo, yung shifting nun. Kasi nga, robotics na yun, computer na. Ulitin ko lang, ang DCT, dual clutch transmission, manual na ginawang automatic. Pero siyempre, may wear and tear, nakakaroon din ng problema pagdating ng panahon at kung hindi mo siya maiingatan. Isa pong ayaw na ayaw ng DCT ay ito ay malubog sa baha dahil talagang kakalawangin yan tulad nito. At kapag kinalawang na po yan, naku, magkakaproblema talaga kayo sa shifting dahil may dalawang input shaft yan na pumapasok doon at yan po ay naka-spline doon. At kung masisira yung lining sa loob nito, ito po ay hindi siya, nakarimachi lahat yan. Hindi yan yung katulad ng manual transmission natin na pwede mong palitan ng clutch lining, pwede mong palitan ng pressure plate, yung pwede mong palitan ng dual mass flywheel. So, kung hindi mo yan iingatan, kung ito ay malulubog sa baha ang inyong DCT, sigurado masisira yan. Ngayon, itong mga Ford na DCT, ito tingnan nyo naman, ito hindi nalubog sa baha, pero ito tinanggal namin doon sa Ford na yon at ganito na ang itsura. Talagang kinakalawang. Unlike itong sa Hyundai na Accent na ginawa namin, hindi po siya kinakalawang. Maganda yung ginamit na materials, kaya hindi kinakalawang. Nagka-problema naman itong Hyundai na ginawa namin na to doon sa settings po ng fork. So yung dalawang fork na yun, may settings kasi yun eh. Kaya po yung Hyundai na yun, yung Hyundai Accent na yun, kapag nilalagay sa drive, naku, napakalakas. Talagang, kumbaga sa dikit na dikit talaga yung, yung clutch. Naka-drive yun. Talagang halos ibato niya yung, yung makina mo, yung sasakyan mo. Tapos sa reverse, ganun din, dikit na dikit din. Kasi po mga kapatid, ganito yan eh. Dahil sa naka-drive or naka-reverse, so syempre kung ikaw ay naka-manual, di ba? Aapakan mo muna yung clutch bago mo bitawan. Kasi kung yun ay talagang nakaganon, malakas yun. So ibig sabihin, yung fork nun, mali ang adjustment. Kaya po in-adjust namin yan base doon sa kanyang actual or yung specs niya. So binasihan namin yon.
Kaya po nagkakaroon ng problema kung hindi mo rin yan talaga maaalagaan at yung wear and tear niya. Itong mga DCT na to, kapag ginalaw nyo yan, may in-adjust kayo, may tinanggal kayong mga sockets doon sa transmission niya or nagpalit kayo ng fluid, karamihan po nitong mga naka-DCT na to, lalo na yung Hyundai Accent na ginawa namin na yan, mga kapatid, nire-relearn yan. Hindi pwedeng magpapalit ka lang basta-basta ng ATF at may mga pinagkakalas ka doon, may in-adjust ka doon na pagaganahin mo na lang, nako, magkakaroon talaga ng problema. So ito ay nire-relearn ng mga magagandang klaseng scanner. Tapos ito pa po, yung naputol ko kanina, na kapag po kasi mga kapatid naka-drive ka at na-traffic ka, mararamdaman mo nagba-vibrate yung manibela mo. So yung vibration ng manibela na yun kasi nga naka-engage yung clutch mo. Kaya lang, para kang clutch driver, di ba? Kasi automated na siya eh. So naka-drive ka, nasa primera siya. Kung iyon ay manual transmission, naka-primera, siyempre tinitimpla mo sa clutch yun. So ganun din po ang nangyayari sa DCT. Tinitimpla ng computer yun. Paano kung mali na nga yung adjustment? Paano kung kapit na kapit? So ang mangyayari nun, nararamdaman mo ngayon yung vibration. Kaya po, malakas ang wear and tear ng mga DCT kung kayo ay nakatraffic. So dito na ngayon pasok na mga mahilig sa neutral. O ayan na, yung mga mahilig sa neutral drive, dito nyo kailangan gawin yan sa DCT. Kasi po, kung palagi kayong nakadrive at nakatraffic kayo diyan sa mga naka-DCT na transmission, hindi po magtatagal ang inyong transmission. Kasi para kayong clutch driver nun. Yung fork nyo, nakaapak pa rin yun, kung yun ay manual transmission, nakatulak siya dito sa release bearing para hindi ka umabante ng konti. Tinitimpla ngayon ng computer mo. Paano nga kung nag-iba na yung timpla niya? Kaya yun yung nangyari dun sa Hyundai na ginawa namin. Talagang bumabalagbag pagka nandoon sa primera, pag from neutral or from park, nilagay mo sa drive, naku, bumabalagbag kasi kapit na kapit. Wala na yung timpla niya. So mga kapatid, kung ikaw ay manual transmission ang gamit mo, inaapakan mo yun. Paano sa DCT? Yun po ang mangyayari. Kaya kung mahilig kang mag-neutral sa automatic transmission na gumagamit ng torque converter, doon po, hanggat maaari, wag. Kasi wala namang magiging problema doon kung nakadrive ka dahil yun po ay fluid coupling lang. Dito po yung sinasabi nyo na talagang wag kang nakadrive kasi po mararamdaman mo talaga na naka-engage yung clutch. Ito po yun. Na para ka ngayong clutch driver na ayaw mong ilagay sa neutral. Ayaw mong magkambyo, ilagay sa neutral, palagi ka nasa primera. Ganun po yun, tapos nakaapa ka sa clutch. Di ba? Parang tinitimpla mo. Kaya po ang ginagawa ng iba, kapag ka sila ay papunta sa traffic, halimbawa, hindi sila talaga dumidikit, bumubuntot. Kasi ang ginagawa nila, kung mga 3 seconds or 10 seconds lang naman, yung hindi naman talaga humihinto. Kaya lang marahan na marahan yung takbo, kung didikit ka ng todo, mag-iinit talaga yung yung clutch mo dahil talaga mamemreno ka. So ang ginagawa nila, inuunti-unti nila yun, inaaba-abanti nila yun. Ganyan po ang ginagawa nila doon sa mga naka-DCT. Saka ito pa po mga kapatid, malakas mag-overheat ang DCT kung ganun ang magiging manner mo ng pagdadrive dahil nga para kang clutch driver na nakakapit pa rin yung clutch mo doon sa primera tapos nakadrive ka. Ito pa po, hanggat maaari po, huwag nyong gagawin yung nandoon ka sa segunda at ilalagay mo, meron ka kasing paddle shift no? Nasa segunda ka, mag-engine brake ka, ilalagay mo sa primera. Pwede mong gawin yun. Gagaan ang automatic transmission mo, ang DCT mo. Pero malakas makasira yun nung dual mass flywheel niya. Kasi po, napakabilis nun, talagang eksakto yun. Pagka from third, second, nilagay mo sa first gear, minadali mo yung paddle shifter mo, sisirain niya yung dual mass flywheel. Sa lakas po nung force na yon, yung from second or third, tapos nilagay mo sa second, nilagay mo kaagad sa primera, sa lakas nung force na yon, sisirain niya yung yung flywheel mo na dual mass kasi yung pagitan ng flywheel na yon dahil nga dual mass siya, may mga damping spring doon para hindi nabibigla yung pagkambyo nitong DCT. Kasi nga po napakabilis ng nito, ang shifting nito. Kaya ito nilagyan nila ng dual mass na flywheel. Punta tayo dito sa unit mga kapatid. Ipapakita ko sa inyo yung flywheel nitong Hyundai Accent na to. Ayan. So, nandyan yung ating dual mass flywheel. At kung makikita nyo, yung mga ipin na yan, yung mga gears na yan, yan yung kaasawa ng ating DCT clutch doon, yung dual clutch natin.
So, yung nasa gitnang-gitna na yan, na gears na yan, para siyang damper na kapag ka umengage yung ating transmission, hindi yung parang pinukpok mo ng martilyo yung kanyang engagement. So, may damping movement yan, may damping yan na hindi mo mararamdaman basta-basta yung tigas ng pagkaka-engage ng transmission. Kaya po, halimbawa, nagkaroon ng problema, yan, kinalawang yan, or medyo nag-stack up yan, or nagkaroon ng clearance yan, yung mga ipin na yan, magkakaroon din po ng ingay na hindi naman nangangahulugan na ang may problema yung transmission mo. So ayun, yung pilot bearing, kahawig din yan ng mga pilot bearing ng ating manual transmission. Ang DCT, papalitan mo yan ng fluid niya. Ang tawag dun sa fluid nito ay direct shift gearbox oil. So gear oil din to. Depende na nga lang kung anong klaseng oil yung recommended ng manufacturer. So papalitan mo to every 40,000 kilometers. So hindi ito katulad ng mga automatic transmission na umiitim ng todo. Kasi ito nga po ay tulad din ng mga manual transmission natin na hindi naman talaga puwersado yung transmission dahil ang talaga na puwersa ay itong clutch. So ganun po yon sa mga manual transmission natin, ang napupudpud ang clutch, ang nasisira yung release bearing. So ganun. Dito po sa DCT, hindi po yung mismong transmission na may mga granahe ang talagang mabilis masira. Kaya lang, yung technology po kasi, robotics. Mayroong dalawang servo na motor na malaki yung para doon sa nagkakambyo at meron ding servo para doon sa dalawang fork na nagtutulak-tulak nung ating mga pressure plate. Dalawa yan. Yun ang pwedeng magkaroon ng mabilis na wear. Yung dalawang servo motor na yan. At kasama na nga rin itong clutches na to. Maganda yung technology, maganda yung DCT. Para kang nagmamanual, literal na manual po talaga. Kaya po mapapansin nyo kapag yan ay kumakambyo, kung nasa sport mode ka, talaga makikita mo mataas yung RPM bago lumipat ng cambio yan. Makikita nyo. Pero bumababang ganun yung ating RPM. Tapos napakaganda yung kanyang response, napakabilis ng kanyang shifting. Sa traffic, ito pala yung talagang kailangan mo, yung sinasabi nyong inyo-neutral nyo. Dito na ngayon papasok si Boy Neutral. Kailangan ka ngayon dito. Dahil kapag hindi mo yan ni-neutral at siyempre kung bago, hindi mo mararamdaman yung vibration kung bago yung sasakyan mo na naka-DCT. Pero habang tumatagal, nararamdaman mo yung vibration kasi nagkakaroon na rin ng wear or posibleng yung servo mo, nagbago yung kanyang settings. Sa halip na nakatimpla yung tulak nitong pressure plate para hindi ka agad umengage. Hindi todo yung dikit ng lining doon sa pressure plate mo. Kung primera, siyempre kung todo, andar ka talaga dyan. Mamamatay ang engine mo kung talagang todo dikit yun. Kaya ang tinitimpla ng motor, ng servo, ng computer, ng robot, ay wag kagad siyang dumikit ng todo para habang ikaw ay nakadrive at nasa traffic ka, hindi siya basta-basta abante. Pero doon mo nararamdaman yun. So dito, kung kinakailangang ilagay mo sa neutral, kapag ikaw ay nasa traffic, talagang gagawin mo yun. Shift to neutral when the vehicle is in idle condition. Anyway, yun naman ang trabaho ng dalawang fork. Miya't maya nga, nagaganyanan silang dalawa Kasi nga, hindi sila naghihiraman ng lining, hindi sila naghihiraman ng pressure plate dahil parehas silang may sariling pressure plate. So lahat ng even na gears ay may sariling clutch. At lahat naman ng add na gears ay may sarili ring clutch. Kapag po kayo ay naka-DCT, aralin nyo pong mabuti yung inyong sasakyan. Kapag medyo nanginginig na yan at medyo malakas na masyado yung primera niya, kapag kayo ay nasa traffic, talagang kailangan mong idiin ng preno. Ang ibig sabihin lang nun, kapit na yung lining nun. So kailangan mong ipa-adjust yung fork. So ito, tignan nyo po yung fork kaya sa video. Kailangan nyo ipa-adjust yan para po mabawasan yung kapit nun. So walang iniwan yun doon sa i-adjust mo ngayon yung pedal mo or i-adjust mo yung paa mo kung paano mo idiin, i-adjust mo yung clutch mo doon sa secondary or doon sa primary. So ganun lang kasimple yun. Dito kasi robotics, automated, wala kang i-adjust, pabayaan mo siya magtrabaho. Pero magkakaroon din talaga ng problema. At iyan na nga po yung mga sinasabi ko po sa inyo. So Boy Neutral, ito ang pwede mo talagang gamitin, yung mga sinasabi niyong neutral drive, dahil gano'n naman din talaga yung trabaho
nung ating dalawang motor doon, yung robot na nagko-command doon sa pagkambyo at doon sa paggana ng ating mga fork. So, yun po, okay lang gamitin yon. Sa automatic transmission na mayroon torque converter, ako po, ang position ko ron, wag na. Kasi wala namang magiging problema kung nakadrive ka. Pero dito talagang kailangan mong gawin yon sa DCT para mas lalo mong maingatan ang iyong DCT transmission. Itong DCT transmission, hindi mo to pwedeng ilubog sa baha. Dahil once na pasukin yung mga gilid na yan, ito tulad nito, open yan. No? Or malapit ka sa mga dagat, nakatira ka sa mga tabing dagat, papasukin yan, kakalawangin to. Kahit sabihin mo pang gaano kaganda nito, kakalawangin yung loob niyan at magkakaproblema ka na sa yung DCT transmission. So sabi nga po, ang DCT transmission ay nagpe-predict. So kapag hindi niya na-predict ng tama, mararamdaman mo rin yung mga maling shifting niya. Ang kagandahan ngayon dito sa DCT transmission, pagdating sa fuel efficiency, efficient siya. Kasi talagang ito walang dulas. So para kang nagmamanual na eksakto ang kanyang mga kambyo. At ito po, si Mr. Nelson Balikaw, sikat na sikat po ito diyan sa Los Baños, Laguna. At meron po silang bake shop na nandiyan po sa SM Los Baños. Mga kapatid, yung kanyang bake shop ay pinipilahan daw po ng napakaraming tao doon sa Los Baños. Mga kapatid, Happy Thanksgiving po sa ating lahat.